Ano daw ang dahilan bakit na-delay yung sinasabing school building project? Nagka-problema ba sa proyekto? Sa funder siguro sir, dahil hindi namin po alam yung kung talaga may funder po yung project po na sinasabi niya, pinasubcon sa amin. Nag-usap kami sir, sabi ko sa kanya, sir, bakit hindi mo po na-deposit yung pera ko, 4.5 million po, na nangako kayo po ibalik mo? Sabi niya, sir, hindi mo pa napanood. Nahuli po ako, na-entrap po ako ng CIDG po noong January 20. Kaya hindi po ako nakabigay po ng pera na... So, during the investigation, sir, nalaman namin, sir, na nakuha na niya din ng 3.2 million pesos itong dalawang biktima. At sa isang pangakong bibigyan niya ng interest at magde-deliver ng produkto. Lumipas po ang 3 araw, yung pangako po niyang ay wala po nangyari. Sa pag-alaman po namin na na-arrest na rin po pala sa kasong estafa. Meron isang company po, Bats Marketing po, na pag may-ari ni Mr. Roberto M. David, siya daw po ay CEO, General Contractor po siya. Meron daw siya po ng 133 school building. So isa po kami sa napili niya, inoperan niya ng subcon. So meron po siya commitment ban. Tinanong ko po siya para saan. Sabi niya yung loyalty ban po. Kailangan bilang ako subcon niyo, dapat meron kayo, sabi niya loyalty. Lumapit po ako sa bitag kay Sir Ben. Naghingi po ako ng tulong na sana po matulungan niya po ako. Dahil 3 taon na po kami pinaasa ni Sir Roberto David para makaumpisa sa project. Sana sir, makonsensya ka sir. Kung hindi mo man lang maumpisahan yung project na to sir, ibalik mo na lang sa akin yung pera namin sir na nasa account mo. Tandaan, government project po ito. Pagtayo ng mga eskwelahan, ito yung Mindanao tulad ng Tawi-Tawi, Zamboanga City at Ipil, Zamboanga. So, yun po ang mga project na to. Okay, i-walk through namin po kayo para maintindihan ninyo. In the meantime, makakausap natin ngayon sa video call mula Zamboanga si Alginol Abdullah. Magandang umaga sa iyo, Alginol Abdullah. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, Alginol, una sa lahat, yes, ang sir. construction company mo ay rehistrado sa PhilGEPS or Philippine Government Electronic Procurement System, tama? Yes po, sir. Alright. Registered po. Itong inilapit mo sa amin, gusto mo nang makuha yung sinasabing bond money na ibinigay mo, na yung sinasabi mo ritong hiningang ka na parang, kumbaga, may sataparan, yung bond na 4.5 million pesos na parang ito yung sinasabi natin na para may satuparan, magbabayad ka muna dahil ikay nakuha na subcontractor nitong Bats Marketing Campaign Services. Tama? Tama po, sir. Alright. Bakit kinakailangan magbigay ka ng bond money or yung commitment bond? Tama? Bilang subcon niya po. Yung commitment bond na yon ay sinisiguro niya na hindi ka na aatras at kung sakaling ikay aatras, mafu-forfeit yung commitment bond mo kasi in good faith, tinanggap niya yung serbisyo mo na ikaw may kakayanan na magtayo ng mga school building sa Tawi-Tawi. Tama? Refundable po, sir. Yung commitment bond po, sabi po ni Roberto David po, refundable po siya. Refundable. Pero refundable yan kung sakaling silang may pagkukulang. Pero kung ikaw mismo ang umatras, sa namang kadahilanan, iniwan mo, di ba ma-forfeit yun? Refundable kapag wala sa iyo problema sa kanila. Tama? Possible po, sir. Correct, sir. Sige, ngayon. Ito inilapit mo sa amin, nagbigay ka ng 4.5 million pesos commitment bond. Pero itong proyekto na to sa iyo, ikaw kinuha niya, Al Shami Construction, na magtatayo ka ng school building sa Tawi-Tawi, Hulo. Tama? Tama po, sir. Kailan daw dapat mag-umpisa to? Suppose, sir, after groundbreaking namin po, October 21, 2022 po, 10 to 15 days po, ma-release niya na po, mobilization po. According sa speech niya po doon sa groundbreaking po. Okay. So after pagka-groundbreaking, after how many days? 10 to 15 days po, sabi niya. Maximum 30 days po, umpisa na kami. Tapos magbibigay siya ng mobilization fee doon sa project na yan. Tama? Yes po, 20% of the project cost po. Okay. Magkano yung total project cost dito? Magkano lahat-lahat magpagpapatayo ng 2 palapag, 10 classroom na dito sa Hulo pa lang? Ito ba'y 26.5 million base doon sa sinabi mo sa amin before the investigation? Yes po, sir. Estimated po, sir, 2.85,000 po. Okay. 26,585,000 po.
Kailan daw yung sinasabing, lahat ito, pag yung scope ng proyekto na gagawin mong paaralan, ay gagawin mo lahat yan base dun sa specification na manggagaling dito sa BATS, pero yan specification ng DepEd, tama? Tama, sir. Tama, sir. Okay, so ibibigay lang sa iyo yung specification, itatayo ninyo, tama? Tama, sir. Kailan daw dapat matapos to? Anong completion 6 date? months po. 6 months. 6 months po after ng starting namin po. Kung nag-start kayo, let's say, sabihin natin ng mga, let's say, January 2023, dapat tapos to ng mga July 2023, last year, tama? Yes po, sir. Yes po, sir. Ano daw ang dahilan bakit na-delay yung sinasabing school building project? Nagka-problema ba sa proyekto? Sa funder siguro, sir, dahil hindi namin po alam yung kung talaga may funder po yung kanya, yung project po na sinasabi niya, pinasubcon sa amin. Ang funds niyan ay ibig mong sabihin kung sino man yung nakakuha ng proyekto sa DepEd, posible ang nakakuha niyan mga politiko rin pagdating diyan sa mga proyektong-proyekto niyan. Kung hindi, yun ang gusto ko lang sabihin. Tama? Private funder daw, sir. Sige. Tumawag ang bitag sa local government unit ng San Pedro, Laguna. Kasalukuyan nagbe-verify kung rehistrado nga ba at may permit ang BATS Marketing Campaign Services. Samantala sa Binyan, Laguna ay hindi raw rehistrado ang BATS Marketing Campaign Services. So, kung hindi sila rehistrado sa Binyan, Laguna, ay hindi sila lehitimo. Bakit parang nakuha mo tong project na hindi kayo man lang nag-due diligence para alamin kung totoo o hindi? So parang lumalabas, fake itong company nilapitan mo na nakolektahan ka ng 4.5 million as bond money to start the project ng panggobyerno. Tanong, hindi mo ba alam na parang lumalabas, na parang fake sila? Hindi po, sir. Sa totoo lang po, hindi ko po alam po na registered po yung company nila po. So, lumalabas dito sa parting to, kaya ka lumapit sa amin para gusto mang makuha yung 4.5 million pesos na parang ito naman ay bond money mo sa proyektong hindi naman natuloy, tama? Tama po, sir. Tama po, sir. Anong sinasabi sa iyo rito ng nagmamay-ari, ng kausap mo dito sa sinasabing proyekto? Tulad nitong sino bang kausap? Roberto David. Si Roberto David, owner, BATS Marketing Services Company. Anong sinabi mo nung nagkausap kayo? Sabi niya po, sir, approved na po sa PNB po ang 30% na withdrawal niya po na almost 500 million po para sa 133 school po. Yan ang sabi niya. Yes po, sir. Yan ang sabi niya po. Okay. Well, hindi kaya may problema rito kay Roberto David kasi kailan mo pa siya huling nakausap? Ang huling kausap po, sir, na mag-refund ako ng pera sa kanya, January 19 po, sir. So anong sinabi niya sa inyo January 19, itong taong ito? Sa katapusan daw, sir, ng 30 January, sir, ibabalik niya na po lahat ng pera galing sa akin po. Sige, susubukan natin kung matatawagan natin si Roberto David. Yan. Okay, so tawagan nga muna natin. May office number ba to si Roberto David? Baka sakaling pwede matawagan? Wala. Ginagawa po namin na parang hindi po kami nagkulang. Pinarinig niyo po namin sa inyo. Ito yung number na rin. Binigay po. May waiver po kami rito mula po sa nagko-complain na lahat ng kanyang sinasabi totoo. Kaya nag-iimbestiga kami. Ginagamit po namin yung lahat ng mga impormasyon na ipinagkaloob po sa amin na tawagan din yung kanyang narareklamo. So, nakabisita ka ba sa mga opisina na ibinigay mo rito sa amin, yung BATS Marketing Campaign Services? Nabisita mo ba to, Aljun? Aljino? Yes po, sir. 3 beses na po ako nagpupunta po doon, sir. Totoo bang opisina nakita mo? May lisensya ba sila? Wala naman, sir, nakalagay doon po sa opisina niya na BATS Marketing Campaign Services po, sir. Anong nakita mo lang doon? Parang isang resto bar, sir. Tapos may maliit na opisina po sa gilid ng resto bar niya po. Resto bar niya? Yes po, sir. Okay, sa isang opisina, ano naman? Itong din sa may Municipal Hall ng San Pedro. Walang, sir, nakalagay, sir, yung mga permit niya po, sir. Pero doon sa San Pedro Municipal Hall, ito ba yung opisina niya? 2 opisina address ata eh. Sa may San Pedro Municipal Hall, nandoon siya? San Pedro, Laguna lang, sir. Sa taas ng video po yung napuntahan namin po. San Pedro, Laguna, iba naman yung sinasabi mong. Gusto kong malaman sa iyo, ano ang pinaka-latest na nalaman mo
or kung tinawagan mo at nakausap mo itong si Roberto David, anong sinabi niya sa'yo? Bago lang kami nag-usap, sir, mga 20 minutes ago po, tinawagan ko siya, subukan po tawagan na baka sakali po sumagot siya. Anyway, sumagot naman po siya. Nag-usap kami, sir, sabi ko sa kanya, sir, bakit hindi mo po na-deposit yung pera ko, 4.5 million po? Na nangako ka itong 30 January po ibalik mo. Sabi niya, sir, hindi mo pa napanood? Nahuli po ako, na-entrap po ako ng CIDG po noong January 20. Kaya hindi po ako nakabigay po ng pera, nakadeposit po sa iyo po. So gusto mo sabihin, proud pa itong nare-reklamo siya. So nagmalaki pa siya, nahuli siya. Interesting. Sa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Dominic Poblete, Chief ng Northern District CIDG. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Ben, sa mga tagapakinig po. Sir, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ay, gusto lang po namin makakuha po sa inyo na in-interview ho namin to. Alam ko, meron pong siguro operations ginawa kayo or entrapment or whatever operations. Something to do dito sa taong inarereklamo. Sinasabi na si Roberto David at may nakita kami mga pictures dito, kinumpirma niya mismo at sinasabi siya raw nahuli. Ano bang naging problema po rito? Sino pong lumapit sa inyo? Sino pong siya ba in-report? Can you tell us more about this entrapment operation, sir? Una-una po, mayroon po tayong complainant, sir, dito na pumunta. Sila po ay allegedly ay biktima ng investment scam. Nako. So, during the investigation, sir, nalaman namin, sir, na nakuha na niya din ng 3.2 million pesos itong dalawang biktima. At sa isang pangakong bibigyan niya ng interest at magde-deliver ng produkto. Lumipas po ang 3 araw, yung pangako po niyang ibibigay, yung produkto at saka yung interest, ay wala po nangyari sa iba't ibang mga kadahilanan. Po kami ng konting research, okay, ay napag-alaman po namin na nung May 31, 2017, ay na-arrest na rin po pala sa kasong estafa sa Binyan, Laguna, itong same personality na kinocomplain. That is why po, nagkaroon na po kami ng malalimang investigation at sinasap po natin, sir, itong entrapment operations upang mahuli itong suspect. And luckily, sir, on January 20, ito lang pong nakarambuan, ay nahuli natin through joint entrapment operations itong si Mr. Roberto Manayaga David. Pinailan po natin siya ng kasong swindling estafa. Ito po sa court natin. However, sir, kaaregluhan itong complainant po natin at itong si Mr. David. At eventually po, ito lang karang Sabado, February 3, ay nag-release po ng release order ang court na yung si Mr. David ay ma-release na within our custody. During the process, sir, madami pong nagsidatingan, sir, dito na complainant. Okay. From Samar, Albay, and dito, sir, sa NCR. Okay. With the same modus, we advise, sir, na let us file large-scale estafa or po ano po ang available evidence po na panghawakan natin against this person. Ito kaya si Roberto, para nakagisnan niya, nakasanayan niya yung certain pattern na umubra sa kanyang, sabihin na lang natin patibong or silo o lambat or bitag niya, sa kanyang sistema ng investment scam. Ito ay pattern. Itong pattern na ito na buo into a methodology. Apparently, parang feeling niya nakakalusot po siya, pero dito sa nangyari ninyo, kinocongratulate ko po kayo. After all, ganun po talaga ang trabaho ninyo, sir, sa CIDG kayo, no? So, sir, gusto ko yung sinabi niyo kanina na gusto niyo mag-file ng large-scale estafa. Ang kailangan niyo lang mga victims na lumapit para tumibay, masampahan ng kaso. Sinasabi niyo, marami siyang nabibiktima. Meron po tayong isang complainant galing pong Zamboanga nandito. Ganun din po ang ginawa. I will give you the benefit, I will give you the time na manawagan po kayo kung gusto niyo manawagan sa programang ito sa lahat po na may issue o di naman kaya na biktima nitong si Roberto David. Gusto po sana natin na matuldukan na itong panluloko po ni Mr. Roberto David. Nananawagan po kami sa mga naging biktima na nakuhanan po o naloko itong si Mr. David na kung saan po kayo pinakamalapit na pwede magdemanda, mag-file ng kaso or kung gusto niyo naman open po ang office namin 24/7 po. Sama-sama po nating isampa yung kaso natin sa kanya upang sa ganun ay malabasan po sana siya ng warrant of arrest
para meron po tayong sufficient grounds at at the same time siguro mas mapapadali po natin masisingil at makuha yung mga pera na kanyang mga naloko. Pamumuno po talaga ni General Karamat. Bilib po ako nakasama po namin sa operations po si General Karamat. Extend my regards po, sir. And nakikita ko yung kanyang leadership. Matatalim po yung mga tao tulad nyo. Maraming salamat po, sir. Ha? Thank you very much po, Sir Ben. Alright, sige. Ganito, balik tayo rito. Narinig nyo na po, at ito po'y talagang pulis na po nagsasalita. Hindi na po ako rito, nag-all points bulletin na po ito. Kaya lang nakalaya, Alginol Abdullah, mag-file ka, I'm sorry, mag-file ka ng kaso laban dito, or di naman pumunta ka, makikipagtulungan sa iyo itong si Colonel, kakausap natin kanina, para ma-file ng kaso. At ito'y 2017 pala, nagkaroon din ng kaso to, ganito rin, staffa. So, lapit ka na, ha? Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright? Abangan niyo po to, hindi pa po tapos. Ang bawat kasamaan, ang bawat panloloko, ang bawat panlalamang ay may hangganan, katapat ng patibong ng bitag. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. #, ibabitag mo.